Ayan po. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Welcome again sa Psalms Prayer Warriors, ang ating programa na kumakatawan sa Praying Soldiers and Loving Messenger Souls. Ako po ang inyong presider, MJ Rason. Ngayong araw at lubos na natutuwa po tayo kasi magkakasama na naman po tayo muli dito sa ating programa. At isang mainit na pagtanggap ang ating ialay sa lahat ng mga kasama natin ngayon dito sa Zoom, lalo na sa ating mga kapatid na nasa Facebook Live. Salamat po sa inyong walang sawang suporta at pakikinig. Kahit malayo man kayo, nandito ang inyong puso sa amin at sama-sama po tayong makinig at matuto sa mensahe na mapapakinggan po natin ngayong araw na to. Ngayong araw, ang ating pong team ay Women's of Faith at ang ating pong topic ay si Deborah, isang propeta, isang leader at isang mandirigmang babae ng pananampalataya. At bilang ating gabay sa araw na ito, nais ko pong ibahagi ang salita ng Diyos. Galing po ito sa Judges 4 verse 4. Now Deborah, a prophet, the wife of Lapidot, was leading Israel at that time. Ayan po. At para sa ating mga participants for today, ipakikilala ko po ang ating pong opening prayer ay pagkakaloob po ni Nanay Lucy de Guzman. Ang ating pong musical offering ay pagkakaloob ni Sister Ampie Garcia. At ang ating pong speaker ngayong tanghali na to, ngayong gabi na to, walang iba po si Ma'am Tess de la Peña. Ang ating pong appeal song ay pagkakaloob ni Ma'am Junice Masaling. At ang ating pong closing prayer, pagkakaloob po ng ating pong speaker. Mamaya po mga kapatid, after po magsalita ng ating pong speaker, magkakaroon po tayo ng chance na magtanong about doon po sa topic na ating pong napakinggan. At we could also give our short reflection at ito po ipapacilitate ni Ma'am Shi Nene. At ang ating pong intercessory prayer ay ipagkakaloob ni Sister Nisita Katoliko. Ay, sorry po. Ang ating pong facilitator for today is si Ma'am Sheila Bertodaso. Ayan po. Ibigay na po natin ang ating bago ko po pala ibigay sa mga participants, batiin ko muna po yung mga nandito sa loob ng Zoom. Andyan po sa aking screen, unang-una si Nanay Lucy Dungo. Welcome po ulit sa Psalms Prayer Warriors. And of course, ang ating napakagandang si Ate Nisita Katoliko. Andyan din po ang ating pong speaker, si Ate Tess de la Peña, and of course, si Sister Ampie Garcia. Andyan din po si Sister Annalyn Pines. Andyan din po si Sister Annie Barrios, and of course, ang ating Daddy Rob Samoso. Andyan din po si Philmore Enriquez, ang ating pong si Tito John, and of course si Sister Isa Abogade. Andyan din po si Sister Geraldine, and of course si Sister Jenny Valdez. Andyan din po si Sister Maria Teresa Laitong, and of course ang ating pong Ma'am Shi Nene. Andyan din po si Ninang Irene at si Pastor Ray. Ayan po. Welcome po. At si Ate Raquel Humitilco. And of course, ang ating pong napakagandang picture dito at ako ay naantig kanina sa kanyang litrato. Si Ma'am Sheila. Si Ma'am Sheila Bertudaso po ba ito? O Ma'am Sheila Delo? Ayan po. Anyway Same po. ate. Same siya? Okay. Ayan po. Ibigay na po natin ang ating pong opening prayer. Ayan po, Nanay Lucy. Ikaw po ba yon? Nakamute. Ayan. Sige po, typing mo na lang. Ama po namin Diyos na nariyan po kayo sa kalangitan. Kami po ngayon ay labis ang aming pasasalamat sa inyo. At tinipon niyo po kami dito po sa Zoom na inapapakinggan. Ay amin pong magamit sa aming paggayo. Ang gagamitin niyo po ang ama, anak na anak sa oras na ito. Nawa po puspusin siya ng inyong banal na espiritu. Sa inyo po manggaling ang lahat ng kanya pong mga sasabihin. Kaya sa tulong po lamang ninyo kami umaasa na hindi nyo kami pababayaan. Kung paano po kami nakikita-kita dito, bago kami nakikita ng personal. Nawa po Ama dyan sa langit na bayan,
kami po lahat ay sama-samang magkikita po kami na iligtas po ng aming mga sarili sa aming sarili. Wala po kami magagawa, pero salamat po sa inyo at meron po kaming Diyos na nagmamahal sa amin at meron po kaming Diyos na buhay na siyang tutulong sa lahat po ng aming mga ginagawa. Ito po ang aking dalangin hinihiling, hindi po sa aking sariling karapatan, kundi alang-alang pong lahat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you so much po, Nanay Lucy, sa inyo pong panalangin. Ibigay na po natin ang ating pong special music kay Sister Ampi Garcia. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a dove or a fear, not a sight or a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but a toil He does richly repay. Not a grief or a loss, not a frown or a cross, but it bless if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. But we never can prove the delight of His love until all on the altar we lay, for the favor He shows, for the joy He bestows, are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. And in fellowship sweet we will sit at His feet, or we walk by His side in the way. What He says we will do, where He says we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Ayan. Amen. Thank you, Sister Ampi. At bago po ang lahat, mga kapatid, nandito po ako sa Ma'am Sili po ba? Meron po dito isang member, si Ma'am Sheila
Di Manari, pinapakamusta po kayong lahat na taga Psalms Prayer Warriors. Hindi daw po siya nakaka-attend kasi very busy siya at dito na po siya nagtrabaho sa ospital. At pinapa-regards daw po kay Ma'am Shi Nene. Ayan po. Ma'am Naku, Shi, ano po? Sheila! Welcome back! Teka lang po, buksan natin yung camera ko. Ha? Welcome back, Sheila! Ayan. Salamat! Busy na po. O Ayan. kahit busy, makinig ka lang ha. Ayan. Papasok din Thank siya you, mamaya. She. Ayan po. Di po ba, napakaganda, di ba? Kung saan-saan ako napupunta at hindi natin alam, meron po rin pala tayong kapatid dito na taga Psalms Prayer Warriors. Ayan, bago ko po ibigay sa ating mga speaker, batiin ko muna po yung mga humabol. Andyan po, nakita ko po si Sister M. Scalica. Ayan po. At nandyan din po si Sister Shell. Andyan din po si, ayan, nawala tuloy na yung iba. Si si Ate Raquel Humitilco. And of course, ayan, sana wala na po akong nakalimutan ano. Ayan po, ngayong tanghali na po ito mga kapatid, ikinagagalak po natin ipakilala ang ating pong speaker. Siya po ay isang retired high school public school teacher, aktibong miyembro ng Malolos Church, care group coordinator at part-time colportor. Ayan, parang LE po siya. Ayan po. Ngayon po, ibabahagi niya ang paksa tungkol kay Deborah mula sa Book of Judges. Ipakilala na po natin ating pong kinagagalak si Ma'am Teresita de la Peña. Ayan po. Ma'am Tess, Ate Tess, it's your turn na po. Ay, salamat po, Sister MJ. At ang isa pong malaking kagalakan na maging bahagi po ng ating samahang ito, ang Psalms Prayer Warrior. Kailan lang po ako dito nakasama, Ma'am Shi, through Sister Jenny. Thank you, Sister Jenny, na maging bahagi po ng ating pong Psalms Prayer Warrior. At ako po ay medyo po ninenervous ako, kinakabahan ng konti kasi po hindi ko po akalain na lahat po ng mga nauna talaga, mga expert po sa mga mensahe, mga topics po na kanila po na binahagi sa atin. Ako po, limitado lang po ako sa aking kaalaman, pero sa tulong po ng Panginoon, sa biyaya po niya, ay maiayos din po natin ng lahat. Siyempre po, nandiyan si Ma'am Shi, nandiyan si Sister Irene, at siyempre si Pastor Ray. Pastor Ray, kayo po magpupuno doon po sa aking mga kakulangan. Ano po? So, ang aking pong bahagi ay ang mensahe tungkol po sa isa sa ating women of faith. Ito po ay si Deborah. At bago po yung si Deborah, nasabi po dito, pagkatapos po ng aklat po ng Josue, ay ito nga pong aklat ng mga hukom. No po, na kung saan ang mga naging hukom po sa ganitong ito pong kapanahunan na yon ay pinangunahan po ni Otoniel, ni Ehud, ni Shamgar, at ito nga pong si Deborah na nag-iisa po dito na hukom, at the same time po siya ay isang prophetess o isang propetisa. Katulad po ng mga iba pa na mga hukom o mga lingkod ng Panginoon, ito pong si Deborah ay talaga pong binayayaan ng Panginoon ng karunungan, ng knowledge and wisdom when it comes po sa pamamahala sa kanyang bayang mga Israelita ng kanyang kapanahunan. Sabi nga po doon, isa sa mga sinasabi nating katangian ng isang prophetess o isang prophet, yung pong kanya pong sinasabi at ang kanya pong inihuhula ay talaga pong totoo at galing po sa ng karunungan sa Panginoon Diyos. Sa Biblia po, nanggagaling, sa Panginoon Diyos nanggagaling ang kanila pong mga karunungan. Subalit tandaan din po natin na may mga propeta doon po sa mga kapanahunan nila at nauna pong mga panahon na propeta ni Baal. Propeta po na hindi
totoo, mga fake, kumbaga ano ho. Kaya po sila hindi nagsasalita ng may kinalaman po sa sinasabi ng Panginoon. Ang tunay pong prophet o prophetess ay nagsasalita na galing sa ating pong Panginoon Diyos. Kaya po sinasabi, ito ang sinasabi ng Panginoon. Ayun, pero hindi po lahat pala na nagsasabi na itong sinasabi ng Panginoon ay totoo po ang sinasabi. Pero ito pong ating prophetess ngayon ay isa rin pong hukom, isa rin po isa sa judge na kinuha o ibinangon ng Panginoon sa kanilang kapanahunan. Si Deborah, ang sabi po dito sa Judges 4 verse 14, and Deborah said unto Barak, up, for this is the day in which the Lord hath delivered Sisera into thine hands. Is not the Lord gone out before thee? So Barak went down from Mount Tabor, and 10,000 men after him. So sino po ang nag-utos dito kay Barak para po lumusob doon po sa mga tauhan ni Haring Habin at sa pamumuno po ni Sisera. Si Sisera po yung kanya po ditong chief ng kanyang mga hukbo. Si Deborah po ang siyang propeta at hukom ng panahong iyon na siyang ibinangon at binigay ng Panginoon para po magsalita dito kay Barak at para po mamuno dito po sa mga kaaway ng mga Israelita. Going back to the history ng Israelites, magmula pa po ng mga panahon na sinauna, alam po natin na sila ang bayan ng Diyos, piling-pili po. Subalit, kahit po palabay ng Diyos, marami pa rin po ang mga pasaway. Noong mga panahon pong yun, napakarami po ng mga pagsuway na ginawa po nila sa Panginoon. Nakalulungkot po pero po ang Panginoon po nating Diyos anumang panahon ay napakabuti. Siya po'y nagpatawad sa lahat ng mga nagnunumbalik sa Kanya. Sa mga nagsisisi na mga puso, handa po ang Kanyang kamay upang idampulay sa mga Israelita during their time. Napakabuti po ng Panginoon. So, dito po makita po natin sa chapter 4 kung paano ito pong si Deborah, sabi po dito, na propetisa ay asawa ni Lapidot, ay siyang hukom ng Israel ng panahong iyon. At ito pong si Lapidot, sabi po na siya ay laging umuupo sa ilalim ng puno ng palma ni Deborah sa pagitan ng Rama at Bethel sa lupaing maburol ng Ephraim at pinupuntahan siya ng mga anak ni Israel para sa kanyang hatol. So, si Deborah po ay humahatol din. Kaya nga po, bukod sa siya po ay isang propetisa, siya rin po ay isang hukom. Ang sabi po dito sa chapter 4 verse 6, siya'y nagsugo at pinatawag si Barak na anak ni Abinoam mula sa Kedes sa Nephtali at sinabi sa kanya, ito po sabi, inuutusan ka ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Humayo ka at tipunin mo ang iyong mga tauhan sa bundok ng Tabor at kumuha ka ng 10,000 sa lipi ni Nephtali at sa lipi ni Zebulon. So dito po makikita natin yung katapangan at yung pong talagang tibay ng loob bilang isang hukom at bilang propetisa ni Deborah na kahit po siya isa lamang babae, ay hindi po natin dapat sabihin lang na babae. Sapagkat siya po ay isang lingkod ng ating Panginoon Diyos na mayroong tapang at mayroon po na tibay na ihayag kung ano po ang sinasabi ng Panginoon. Kaya po dito sa chapter na to, makikita po natin kung paano ang isang babae ay tumindig para po sa paglalaban, pakikipaglaban ng mga Israelita sa kanyang mga kalaban at sa kanyang mga kaaway. Sabi po dito ni Barak, kahit po si Deborah isa lamang babae, sabi po niya, kung sasama ka sa akin, pupunta ako roon. Ngunit kung hindi ka sasama sa akin, hindi ako pupunta. Malaki po ang tiwala niya kay Deborah bilang isang prophetess at bilang isang hukom. Po?
Kaya po, ano ang sabi at tugon naman? Deborah, tiyak na sasama ako sa iyo. Gayon may, ang daan na iyong tatahakin ay hindi patungo sa iyong kapurihan. Sapagkat ipagbibili ng Panginoon si Sisara sa kamay na isang babae. At si Deborah ay tumindig at sumama kay Barak sa Kedes. So dito po, makikita natin kung gaano po ang kanyang katapangan ay kanyang inilabas. Sapagkat ang Panginoon Diyos po ay nasa sa kanya. Ano ho? Kaya po ito si Barak ay sumunod sa kanya. Sapagkat ang kasama ni Barak ay propetisa ng Diyos at ang kasama ni Deborah, kasama nila sa laban ay walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. So dito po talaga makikita natin kung paano gumagawa ang kapangyarihan ng Diyos. Biro nyo po, talaga pong natakot ang mga Israelita. Bakit nga po? Ito po si Sisera, ang kanya pong hari ay si Jabin, ay mayroon pong sabi dito 900 karwahing bakal. At lahat ng mga kasama niyang mga lalaki, sabi doon, ay pawang mga sandatahan. Kaya po, ang hirap po talagang lumaban sa mga tao na ang mga sandata ay hindi basta-basta. Di po ba? Pero ang Panginoon po makikipaglaban eh. No, hindi naman po silang dalawa lamang o yung 10,000 na sinasabi ng Panginoon na isama nila para makipaglaban. At dito po, napatunayan na kung ano ang sinabi ng Diyos kay Deborah. Ang sabi nga, ibibigay, sabi kay Barak, abay sumunod ka at ibibigay ng Panginoon sa atin. Ibibigay sa iyong kamay, Barak, ang mga, ano na yan, ang mga kalaban na yan. At yun nga po ang nangyari. Tinaboy ng Panginoon si Sisera, ang lahat ng kanyang mga karwahe at ang buong hukbo niya sa harap ni Barak sa talim ng tabak. At ito po naman si Sisera, bago po siya ay namatay sa kasaysayan po ay nakatakas pala. Tumakas. At nakarating nga po doon sa tolda naman ni Jael, na asawa po ni Eber na Kineo. Doon po kasi ay may kapayapaan, no? May kapayapaan sa lugar na yon. Doon po siya napunta. At ito naman po si Jael, na asawa ni Eber, nung nakita niya itong si Sisera, at na ako pinaniniwala na ito pong si Jael, mayroon na po na kaalaman, na mayroon na po ito na kumbaga ay nalalaman na itong si Sisera na to ay kalaban ng mga Israelita, na ito po ay kailangan talaga na mawala, mawala at ito ay magapi. Pumasok po siya doon sa tolda ni Jael, humingi ng tubig. Instead na tubig, binigyan naman ni Jael ng isa pang gatas. Napaka very generous po talaga siya, at hospitable. Binigyan niya, sige ikaw, minom ka, namin mo yung gatas na iyan. At pagkatapos matulog ka ng mahimbing, tatalokbungan kita. Oo nga ika, pero pagka kami dumating dyan, tumayo dyan sa harapan mo, sabihin mo, wala ako. Abadi, syempre naman, ganun nga mangyayari. Alam natin ang mga napangyayari, mga kapatid. May dala si Jael na isang pamukpok at may isang tulos ng tolda. At iyon po ang ginamit niya habang nahihimbing si Sisera sa kanyang pagtulog. Pinatay niya po itong si Sisera ng pamukpok at ng tulos ng tolda. Kaya po nang dumating si Barak doon po sa lugar na yon, pinakita na ni Jael ang lalaking kanyang hinahabol, wala na, patay na. So ganun po gumawa ang Panginoon Diyos sa mga tao na sumusunod po sa Kanya. Yun po ang sinabi ng Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, mangyayari at mangyayari, walang hahadlang. Ang humadlang, patay. Ang humadlang, wala po silang magagawa kahit ano. Kaya po dito makikita natin kung paano si Deborah sa kagalakan niya doon sa sinabi sa kanya ng Panginoon at iniyata sa kanya at buong puso niya na sinunod, ay nakagawa po siya ng isang awit ng pagtatagumpay laban sa mga kaaway. Dito po makikita natin sa chapter 5, ang awit na kinumpose. Ito po, composed song of, Ma'am Jenny, yung sunod po na slide. Composed Song of Triumph. Ito po ay sa Judges 5. Kabuuan po yan,
ng 5 chapter 1 hanggang chapter 1 verses 1 to 31. Subalit, tunin lang po natin ang ilang bahagi nito. Doon po sa una, sa verse 1, ang sabi po, nang magkagayoy umawit si Deborah at si Barak na anak ni Abinoam ng araw na iyon. Araw po kasi ng pagtatagumpay, mga kapatid. Kaya po sa isang kagalakan, sabi po dito sa verse 2, sapagkat ang mga pinuno ay nanguna sa Israel, sapagkat kusang inihandog ng bayan ang kanilang sarili, purihin ninyo ang Panginoon. So, kung hindi po matyaga talaga at matapang si Deborah at si Barak, hindi naman po susunodin ng bayan. Ano? Kaya ang bayan ay bayan ng Diyos. Ang Israelita during that time ay talaga pong sumunod at sila po'y nanagumpay. Kaya sabi pa dito sa verse 3, makinig kayo mga hari, pakinggan ninyo mga prinsipe. Panginoon, ako'y aawit, sabi ni Deborah. Ako'y gagawa ng himig sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Eh bakit nga po hindi siya magagalak na mag-compose ng awit ng pananagumpay? Ang Panginoon Diyos po ay nandoon sa kanilang kalagitnaan. Ang Diyos po ang gumawa ng paraan para po sila ay managumpay. Kaya po kung atin pong babasahin ang kabuuan po ng chapter 5, ang lahat po ng pananagumpay ng lahi o lipi po ni Jacob, ang 12 lipi na nanagumpay laban po sa mga kaaway ay talaga pong inilahad dito at sinaysay ni Deborah. Kaya nga po siya nakapag-compose ng awit ng pananagumpay. At kaya po dito makita natin din mga kapatid kung paano ang Diyos ni Deborah, ang Diyos ni Barak at ang Diyos ng bayang Israel ay nanagumpay sapagkat may Diyos, ang kamay ng Diyos, ang siya pong sa kanila ay sumama. Sa kaya sa kaulilihan po, ang sabi dito sa verse 31, gayon nalipol ang lahat ng iyong mga kaaway, Panginoon. Ngunit ang iyong mga kaibigan ay maging tulad ng araw sa pagsikat niya sa kanyang kalakasan. So let all thine enemies perish, O Lord, but let them that love him be as the sun when he goeth forth in his might, and the land has rest 40 years. Pinamahinga na po ng Panginoon. After 40 years, ang mga Israelita sa pakikipaglaban. Pero doon po ba nagwakas ang pakikipaglaban ng mga Israelita laban sa kaaway ng Panginoon? Hindi po. Doon lang po nagtagpos ito pong chapter na to, chapter 5 ng hukom. Doon lang po sa panahon ni Deborah at panahon po ni Barak, doon po nagkaroon ng tinatawag nating pamamahinga muna after pamahinga ng 40 years. 40 years po nagpahinga ang bayan ng Diyos sa pakikipaglaban. Binigyan po ng Panginoon ng kapahingahan ang kanyang bayan sapagkat sumunod sila. Sumunod sila sa panukala ng Panginoon at plano sa pamamagitan po ng patnubay ni Deborah na isang propeta at isang hukom ng kanilang kapanahunan. Hanggang dyan lang po yung kaalaman na aking pong ma-share sa inyo. Pag po kayo magtanong ng mahirap, si Pastor Ray po ang sasagot. At maikli lang po ang kaalaman ng inyong lingkod. Salamat po. Thank you po sa inyo. Salamat po. Amen. Thank you so much po, Sister Tess de la Peña. Bilang tugon po sa mensahe natin po na pakinggan about po kay Deborah, atin pong ibigay ang appeal song kay Ma'am Sheila Bertudaso. Ang buhay sa mundong ito ay may
kabiguan nating nababalitaan, puro kaguluhan, oras-oras may kalungkutan, suliranin at kasuwian ating madaranasan. Sa langit ay wala ng kasalanan, wala ng kahirapan, lungkot ay papuwiin, tayo ay babaguhin. Sa langit ay wala ng problema, kasiyahan ang nadarama, pati papuri at pagsamba sa ating Diyos Ama, ang tanging ligaya. Minsan sa ating landas ay may kabiguan, nagtatanong sa isipan, bakit nararanasan araw-araw may pinapasan, kapanglawan, kalumayan at nasasaktan. Sa langit ay wala ng kasalanan, wala ng kahirapan, lungkot ay papuwiin, tayo ay babaguhin. Sa langit ay wala ng problema, kasiyahan ang nadarama, pati papuri at pagsamba sa ating Diyos Ama, ang tanging ligaya. At kung tayo'y magtiis ngayon, mayroong kaligtasan. Nagtatanong sa isipan, bakit nararanasan, magtiwala lamang sa Kanya. Ikaw, ako, tayong lahat ay isa sa Kanya. Sa langit ay wala ng kasalanan, wala ng kahirapan, lungkot ay papuwiin, tayo ay papaguhin. Sa langit ay wala ng problema, kasiyahan ang nadarama, pati papuri at pagsamba sa ating Diyos Ama, ang tanging ligaya. Ang tanging ligaya. Pati papuri at pagsamba sa ating Diyos Ama, ang tanging ligaya. Amen. Thank you so much po sa magandang mensahe ng awit, Ma'am Sheila. Then proceed po tayo sa ating closing prayer, Ma'am Tess. Sige po, tayo po'y manalangin. Aming Diyos na mapagmahal, mapagbiyaya, at ang kalangitan ang inyo pong ginawa na inyong luklukan. Kami po'y lubos na nagpupurit, nagpapasalamat sa isang na namang leksyon na inyo ibinigay sa amin. Mensahe na magbibigay sa amin, Panginoon Diyos, ng gabay habang kami po ay naghihintay sa inyong muling pagbabalik. Isang babae ang inyong ginamit, Panginoon Diyos, upang ihayag ang inyong kapangyarihan at ang inyong pag-ibig sa inyong bayan.
Sa amin pong kasalukuyang panahon, Panginoon, alam po namin na kayo ay kayo'y yun pa rin. Hindi po kayo nagbabago noon, ngayon, at magpasawalang hanggan. Samantalang kami po, Panginoon, pagkatapos na marinig ang inyong mensahe ngayong umaga, magbubulay-bulay po kami, Ama, himay-himayin namin ang mga nais ninyong ipabatid sa bawat isa. Magkaroon po kami, Panginoon, ng karunungan, pag-unawa, ng malalim, magamit po namin sa pang-araw-araw na buhay ang kasaysayan ni Deborah. Ang kasaysayan sa banal na kasulatan na siyang magbibigay po sa amin tanging pag-asa habang kami po'y naghihintay sa pagdating na aming Panginoon. Linisin niyo po kami sa aming mga karumihan, Panginoon Diyos. I-open ang aming puso, ang aming isip, i-open ang aming mga mata sa mga bagay na amin pong muling pagbubulay-bulayan. Marami pong salamat. Tulungan niyo po kaming lahat kung paano po namin ito maunawaan ng higit at lalo naming makilala na ang aming Panginoon Diyos ay tunay na may kapangyarihan na nagbibigay sa amin ng karunungan, nagbibigay sa amin ng liwanag ng inyong mga salita. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. And thank you so much po sa naka-join sa atin pong live sa Facebook. Ayan, Sister Weng, andyan po, Sister Wilma Kadaeg, Nanay Ligaya Santiago, and Tatay Crispin. At sa lahat pong naka-join sa atin pong live. Thank you so much po and God bless. At sa atin pong mga pumasok during sa atin pong discussion,